everyone. Ayan, so it's winter time, snowing dito sa Romania. Para sa mga baguhan sa aking channel, my name is Lisa. I am from Philippines, currently working and living in Romania. So, puti lahat yung surroundings. Ayan. So, alam nyo guys, meron lang akong i-share sa inyo. Dahil meron tayong kababayan na nag-message sa akin. As in, super ganda ng kanyang i-share sa akin. Dahil sa lagi kong sinasabi, kapupulutan natin ng aral. Ayan. So, alam nyo guys, tayong mga Pilipina, pagdating dito sa abroad, di ba, nagkikita-kita tayo dito. Yung mga typical na, hello kabayan, ganyan. So, hindi nyo dapat kakalimutan. Tayo ay dito lamang nagkakilanlan. Dito lamang tayo nag-meet. Ayan, bilang magkababayan. So, nag-uusap-usap tayo. Hindi ibig sabihin na ikwikwento mo na ang buong buhay mo. Alam niyo kung bakit? Sinasabi ko, dito lang tayo nagtagpo. Dito lang tayong lahat nagkakilala. So, ibig sabihin sa Pinas, hindi natin alam ang isa't isa. Di ba? So, mayroon tayong isang kababayan dito sa Romania. Matagal na siya. Dito sa Romania, of course. Ayan. So, tumulong siya sa isang kababayan na naghahanap ng trabaho. So, of course, dahil ganyan tayo matulungin, so, ipinasok niya sa kanyang amo. Ang nangyari, ito si kabayan, masyadong, ano siya, yung, alam mo ba, yung marites? Alam nyo yung typical na marites, na kahit ano, pinag-iinteresan, na kahit ano, tinatanong, na kahit ano, pinapakinggan yung amo. Tapos, sa iniisip niyang kaibigan niya sa labas, ikwikwento niya. Itong kaibigan naman sa labas, magkwikwento sa isang kaibigan, magkwikwento sa isang kaibigan, hanggang sa nalalaman ng taong nagpasok sa kanya. So, dito na dumadating yung gulo. Kasi bakit? Kasi yung taong nagpasok sa kanya, tatanungin siya kung totoo to, kung bakit ganito. Ang mangyayari, si kabayan ay hindi aamin. Diba? Hindi siya aamin. So, ang mangyayari, mag-uumpisa yung rivalry sa trabaho, mag-uumpisa yung, how to say, yung ano ba, yung, ano tawag dito, yung Tagalog dito, yung kompetensya sa trabaho. Kasi, pagdating sa ating mga amo, yung matagal ka na sa amo mo, versus sa bagong amo, sa bagong salta pa lang sa amo, huwag kang mag-expect na kaibigan ka ng bagong amo. Yung amo mo ngayon, talagang mas close yan sa matagal na sa kanila. So, hindi mo iisipin na ganito ang sabi ni amo sa kanya, ganito ang about sa kanya. Hindi yan. Kasi pagdating sa amo, yung sinasabi sa iyo ng iyong amo about sa kasama mo na matagal na dyan, pagdating ng panahon, tatanungin mo ang amo, tatanungin ng kasama mo ang amo kung totoo ba to. Ang amo hindi yan naamin eh. Hindi yan magsasabi na sinabi ko. Inuulit ko, huwag kang makipagkumpetensya sa matagal na dyan sa amo mo. Tapusin mo ang trabaho mo, gawin mo ang trabaho mo, yan lamang ang pinaka-the best na gagawin mo. Ang pangalawa na dapat ninyong malaman sa mga nandito na at sa papunta pa lang sa Romania.
Pag dalawa kayong Pilipina sa inyong amo, yung isa matagal, yung isa bago, huwag ninyong sabihin na yung matagal na ay acting like a boss. Huwag ninyong sabihin na ang matagal niya na ay bossy. Okay? Kasi bakit? Kasi ang matagal na inuutusan yan ng mga amo, ng amo ninyo. Naturuan ka, nagkausapin ka, na ganito ang gawin mo. Hindi yan because she is acting like a boss. Hindi yan because bossy siya. Kasi ang totoo niyan, hindi ka naman pwede makipagkumpetensya eh. Sa ilang taon nang nakatira sa amo mo, na ikaw kapapasok mo lang makikipagkumpetensya ka, huwag kang mag-ambisyon. Kasi kahit anong gawin mo, talagang hindi ka kakampihan ng amo. So, bilang magkababayan, dapat magpapasalamat ka sa tumulong sa'yo. So, ang the best ay gawin mo yung trabaho mo. Yun lang. Iwasan ang pagiging marites. Iwasan ang pagkikipagkompetensya. Iwasan ang inggit. At higit sa lahat, iwasan ang pag-uobserba sa ginagawa ng kapwa mo. Inuulit ko, hindi ka pwedeng makipagkompetensya, lalo na kung bago ka pa. So, sana makatulong, mapulutan ninyo ng aral. Bye!